dyan sa ginawa nyo? Nakilala ka ba ni Rosel, ha? Hindi, boss. Pero yung anak ka, nakita yung mukha ko. God! Ang tanga-tanga mo! Pwede kang isumbong ni Tyrone, pati ako sasabit. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Eh ano naman ang gagawin mo, ha? Hahanapin ko yan, Tyrone, yan. Pag buhay pa siya, tutudasin ko siya. Para di niya na ako maisumbong. Make sure na hindi ka napapalpak this time. Naintindihan mo? Sige na, umalis ka na at baka ano pa magawa ko sa'yo. Labas! Excuse me, Ay, Sir Chris. si Madam Jacinta. Si Madam po. Wait lang po, tawagin ko lang po. Dali lang po. Chris, Madam, pasensya na po kayo pumunta ako dahil meron lang akong gustong alamin. Medyo personal, kaya kung hindi niyo po sasagutin, maintindihan ko. ano ba yun, Chris? Ngayon pa ba ako magtatago sa'yo? Nabanggit niyo kanina kay Darius na parang meron siyang kinalaman sa pagkawala ni Tyrone. Wala pa akong basihan. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman si Darius sa pagdukot kay Tyrone at Rosel. Saan po nanggagaling niyang hinala ninyo? Dahil may motibo siya. Pero asawa ni Darius, si Rosel, hindi ba dapat parang anak na yung turing niya kay Tyrone? Bakit gusto niyang mapahamak yung mag-ina? Iba ang kaway ng kayamanan. Kapatid ko si Darius. Kaya kilalang-kilala ko siya hanggang sa buto niya. Alam niyang may taling na ang buhay ko. At alam niya na ipinamana ko na lahat ng ari-arian ko kay Tyrone. At kahit isang singkong duling, wala siyang makukuha. May taning na buhay ninyo? Don't worry, Chris. Hindi ako takot mamatay. Dahil wala naman akong anak at wala rin akong pamilyang maiiwan. May tanong ko lang po. Bakit po sa anak ko? Bakit kay Tyrone? Bakit naman hindi? May mali ba doon? Kaya malaki ang motibo ni Darius para ipapatay niya ang anak mo dahil sa mamanahing makukuha sa akin. Chris, alam ko na sa isip mo. Alam mo, minsan nga parang gusto ko ring sisihin yung sarili ko. Kasi imbis na matulungan ko si Rosel at si Tyrone, parang ako pa yata yung nagpahamak sa kanilang dalawa. Pero wag kang mag-alala. Habang nabubuhay ako, hindi ko pababayaan ang pamilya mo. Nakakahiya naman po sa inyo. Ako po dapat nag-aalala sa kanila. Hindi po kayo. Pwede pa naman. Hindi pa naman huli ang lahat. Pero Chris, mag-iingat ka. Kailangan handa ka. Dahil bagyo ang papasukin mo.
Hi, Rosel. Uy ha, ang dami naming dalang pagkain ha. Kakain tayo sabay-sabay. Kain tayo. Oh, iyan ang mga paborito mo pa yan. Nay? Nay? Nandito na kami, Nay. Rosel. Tyron! Tyron! Nay, sino yung kausap niyo? Hindi mo ba siya nakikita? Ayan si Tyrone, no? Yung kapatid mo. Rosel. Tayong tatlo lang ang nandito. Wala si Tyrone. Dela, ano ka ba? Hindi mo na ba nakikilala si Tyrone? Ayan, no? Ang cute-cute nga niya eh. Bata-bata pa niya eh. Tyrone. Darius, pwede ba tayo mag-usap? Saka na, may lakad ako eh. Teka, may tatanong lang naman ako eh. Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan ka? May lakad nga ako. Nabanggit sa akin ni Madam Jacinta na baka may kinalaman ka sa nangyari sa mag-ina. Ako ba pagbintangan mo? Anak siya ng asawa ko. Eh, ba't ikaw? Ano ba pakailan mo? Ba't nakikialam ka? Concerned ako sa bata. Concerned ako kay Tyrone. Pasensya ka na. Pero kung sino man pwedeng makapagturo kung nasaan si Tyrone, lalapitan ko. Kasama na yung pagbibintang mo sa akin. Ganun ba?